balitang Binondo Massacre noong Setyembre. Inakala ng marami na ang gruesome mass killing na ito ng pamilya ni Edwin Ke, isang Chinese businessman, ay magiging isa lamang statistic sa mahabang listahan ng mga unsolved crimes sa ating bansa. O kaya'y isa na namang massacre movie ng isang movie director na ipinaglihi yata sa massacre. Pero baliktad sa mga ganitong expectations, madaling nalutas ang kaso at hindi isinapelikula ng tinutukoy kong direktor. To solve the case, a week was all that was needed by the PNP Western Police District Command, led by Chief Inspector Franklin Gakutan. With this episode, solong istorya lang po ang ipalalabas namin ngayon. Consider it a very special tribute. Parangal po sa mga pulis na hindi abusado, sincero sa pagtupad ng tungkulin, at nagpapanatili ng katahimikan ng ating paligid. Kami po sa Isumbong Mo Kay Tulfo ay nasisihan kapag may mga pulis na napaparangalan. Pero hindi po kami titigil na banatan ang mga pulis na kontrabida at kontra mamamayan. Mamera lang po ang mga yan. So, in connection with our police institution, we want to start 1997 in a positive light. Kaya, ito po ang Yan ang Police Special. Western Police District Command, Station 11 sa Maysik, Binondo, Maynila. At mula rin sa statements ng mga suspects at news stories sa mga pahayagan. Ulo ka talaga, no? Sabi ko sa'yo, Estrella, eh. Pag nakita kita natutulog sa duty mo, patay ka. Boss. Sorry po, boss. Parehas na tayong sorry, Estrella. Pagod lang po kasi ako eh. Natutulog lang mo ba yan? Ano pa nga ba? Pagod lang ako kaya nagkaganito ako. Mister, hindi ako umuupa ng security guard para matulog, ha? Nandito ka para magbantay ng building. Sige, pagtulungan niyo akong mag-asawa. Kayo rin. Sige. Gago ka talaga, no? Lumayas ka na nga dito. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka na makipag-security guard kahit kailan. Lumayas ka na! Pagbabasihan mo yung pangyayari na nangyaring na patay nga itong mga tao, eh, iisipin mo maraming angle o motibo na maaaring lumabas. Maaraw din sa akin yung incheck na yan. Hindi ako basa-basa niya sa isang ten. Pain! Pinatalsik ka na nga eh. May nagawa ka ba? Okay lang yun, Tol. Paano na tayo walang trabaho? Yun, labas-pasok nakita ko nga, medyo lasing pa. Paano nagduda ako? Yung tinanong ko. Tinanong ko, Brad, ano ba pangalan mo? Eddie Lucibide.
Saan ka ba nagtatrabaho? Dito ho. O, ngayon, na medyo nakainom pa ata. Ginanong ko nga. Sabi niya, nag-inuman ho kami kagabi. Ngayon, naputol yon. Naputol dahil lumapit si Benito Ke na sabi sa akin, Brad, ano niya, boy ko yan. May makakutang pa ba ako? Yes. Eddie! Wala kang dalang ito umuwi ka na! Handa, handa na. Oy! Oy! Okay ka, Eddie. Tinanong ko sa kanya kung sino-sino yung mga kainuman niya nung gabi. Sinabi nga niya, kainuman niya si Alfredo Estrella, Noel Estrella, tsaka si Danny Kinabo, tsaka si Romy Truelda. Yun ang mga kainuman niya. Ang sabi niya, tinanong ko sa kanila kung saan kayo nag-iinuman. Doon daw sila sa barracks nung Danny Kinabo. Malapit lang doon sa pinangyarihan. Leonard! Hindi mo na Makinig ka, makinig ka. Sasabihin to, malaga. Tigil, tigil ang meeting, tigil. Oo. Ito, Oo. walang tiwala ako. Dahil pala ito ng kapatid ng gago kong amo. Sisipat na lang ako. Wala na yung tiwala sa akin. Relax ka naman. Ay, relax. Ay, Tom. Leonard, Wala ka lang, ha? Oh. Ito. Okay to. Inibita ko to. Oh, sige. Dahil makakatulong sa atin to. Oh, Malaki. Ha? Siya. oh, shot. Mga siya. Ha? Okay ka? Okay to. Oh, shot. Oh, shot. 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 Oh. Oh! Kamusta? Oh! Kausap ko nga po yung kapatid ni Edwin K. na si Mr. Benito Ke. Ang sabi ko lang po sa kanya ay simple lang po. Kung maaari lang po, bigyan niyo sa akin ng profile ng mga empleyado ninyo at na makapag-start na kami ng investigations. Nangako lang po sila ng nangako ng araw na yon at hindi naman ho nila sa amin naibigay. Kung kaya kami on our own, gumawa na rin kami ng sarili naming investigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong. Ay ito na nga po yung nabanggit po kanina, si Eddie Ludibesi ang nagbigay sa amin ng break na para malaman kung ano talagang motibo. Hindi nga lang po namin kagad maipasya na ipalabas sa dyaryo sapagkat maaaring mong makasira sa aming investigasyong ginagawa. Isinagawa ng 4 na lalaki ang plano. Hindi raw nakasama si Eddie. Si Freddy Estrella, ang sinipang security guard ng pamilya ni Edwin Ke at isa ring barangay tanod, ang sinasabing mastermind. Katulong niya sa krimen ang kanyang kapatid na si Noli at ang barangay tanod at ex-military man na si Danny Kinabo at Romy Truelda, isa ring barangay tanod. Nagpapakilala ako eh. Dati ko kasamahan niya si Juarque eh. Ernest! Tama. Bakit? Pwede bang makitulog kayo eh? Bakit? Wala ka bang bahay? Wala ako makakauwi. Tulog na. Tulog lang ako. Sige ha, basta tulog lang. Siyempre, tulog lang. Pare. Sige, kayo lang na. Sige. Okay.
Ikaw kasi, kung di ka tutulog sa gwardiya ka pa sana dito. Buti na lang wala ako rito. Swapan kasi yung amo mong lalaki. Di naman, mahigpit lang dahil takot sa magnanakaw. Takot sa magnanakaw? O takot sa kanyang asawa? Dito po sa mismong building na ito, naganap ang krimen na minsan pang bumasag sa katahimikan ng Binondo. Ang insidente ay nangyari noong September 7, 1996, bandang 1:30 ng madaling araw. Palibas ay kakilala ng security guard, madaling nakapasok si Freddy at ang kapatid sa garahe ng building. Nakipagkwentuhan sila, pero ang totoo ay inantay nila ang pagdating ng may-ari. Ito ngang si Edwin K. na dating amo ni Freddy. Freddy. Ihila mo na ako ah. Pwede ka lang rin mo dito. Gusto mo, sige. Ton, kumusta ka na? Ton. Okay lang. Maayos na. Okay ka na ba? Samantala, sa labas naman nag-aantay sina Romy at Danny. Dali, ayun na. Pare, Romy, madugo to. Tagal na mo humihingi nun. Amo ko yan. Oo, amo mo, may traso to. May traso to sa'yo. Donnie, papuntahin mo ron. Siya magtali sa dalawa. Ali, tutukan mo to. Huwag kang tumingin. Ano? Samaan ang tingin mo. Ikaw puputukan. Bilis! Bagal mo! Oo. Baga mo. Lodi, suko konti. Ah. Bilis! Bawal, bilis! Bilis!
Inutusan ni Freddy si Corpin para igapo sina Edwin K. at Pastrana. At pagkatapos, Okay. Pa. Gagalaw! Ano gusto niyo pera? Ayun yung pera na ano? Ha? Huwag niyo gagalawin yung anak ko! Gagalaw! Puset! Tumigil ka! Erwin! Ano? Tumigil ka na! Sabi ng pera! Kunin niyo yung pera! Huwag niyo gagalawin yung anak ko! Ayun yung pera! Kunin niyo yan! Ayun yung pera! Kunin niyo yung pera! Kunin yung pera! Huwag ka gumalaw! Susunod ka na namin! Ano susunod ka? Anong ginawa niyo sa asawa? Magkikilos! Oo. Bakit? Bilis ka! Ay! Maawa kami sa akin! Gagalaw dyan ha! Yan! Kasi ugali mo. Hindi kayo marunong makisama. Tinatanggal yung tao. Wala sa lugar. Yan! Ang sama talaga nito mga tao ito. Kayong masama. Sabi niyo huwag kayo gumalaw! Nakatulog lang ako. Sinisanti niyo ako. Ano gagawin niyo sa kanya? Asa yung pera niyo? Asa yung pera? Ano gagawin niyo doon? Asa yung pera mo? Asa? Yan! Kung walang niya ka. Ayan! Eh, yung pera na alamot niyo sa amin. Kaya susunod! Ang kukuripot niyo. Si papatayin ka! Gusto niyo pa kami pera na mahirap. Gagalaw! Yan! Maawa kayo sa akin! Sabi niyo yan! Huwag kang tumiro. Yan! Huwag papatayin niyo sa ako! Yan! Papo kayo! Sabi niyo yan! Papatayin! Nakagagang din ako sa tado. Yun. Yun ang pagkakakala mo mga mukhang pera ang mahihirap. Ha? Ngayon, makakaganti na ako. Maawa sa akin! Makakaganti na ako.
Ikaw mo! Ala pa. Buhay ka pa, ha? Ha? Dito ka nga ito. Ha? Ha? Nakaganti na ako sa inyo! Ang pinatay ng mga hayop na kriminal, ang mag-asawang Edwin at Vivian Ke. Si Edwin, isang negosyante, ay 38 years old. Si Vivian naman, 28. Napatay din ang katulong nilang si Mary Ann Kina, 17. At ang dalawang security guards na sina Bernardo Pastrana at Patricio Corpin. Lahat sila ay nagtamo ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa jurisdiction ng Western Police District Station 11 ang crime scene. Manong first hour in the morning, tumawag po yung ating kagalang-galang na Mayor Lim ng Maynila at pinagsabihan ako na kailangang malutas kagad ang kasong ito sa madaling panahon para na sa ganun di mawala ang pagtitiwala ng mga taong bayan, lalo na rito sa lugar ng Chinatown. At ang sagot ko naman po ay hindi ko po pababayaan at hindi ko po bibitiwan tong kasong ito hanggang hindi po namin nalulutas. Kaya ako kayo pinatawag dito dahil kayo mga pinagkakatiwalaan kong mga tao tungkol sa kasong ito. Sargento Macapas, ikaw na mag-lead sa group. Ha? Itong mga huhulihin natin dito, itong grupong ito, hindi gawa-gawang tao lamang to. Ito, magagaling to. 5 pinatay nito. Kaya lahat ng pag-iingat gawin ninyo. Hindi bara-bara ang trabaho rito. Ang kinakailangan dito, pag-aralan ninyong mabuti kung paano ang gagawin ninyo. Huwag kayong padadala sa simboy ng damdamin ninyo, basta ang gawin nyo rito. Kung ano magagawa ninyo ikabubuti ng kaso at kalulutas, gawin nyo kagad. Anyway, binigyan na kita ng sapat na panggastos. Kung kulang yan, dagdagan mo na at ibabalik ko na lang sa inyo ang naiyabunan nyo. At ingatan ninyo na may madisgrasya sa atin. Marami ng pinatay ito. Ngayon, pag lumaban, alam nyo na kung ano dapat natin gawin. Kakaintindi ba tayo? Yes, sir. Sige, lumaban na kayo. Okay. Agad na nagpunta ang mga police operatives sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Kaya kaagad kami responde sa area na yun. Kinordon namin area. Ngayon, dumating tong homicide na sila nag-imbestigan na muna. Standby muna kami sa area na yun habang inimbestigan ng homicide. Ngayon, siguro mga 7 o'clock na nung September 7, nakaharap namin tong kapatid na si Benito Ke, kapatid nung namatay ni si Edwin Ke, na kasama yung isang boy niya, lalasing. Ngayon, paano nagduda ako? Yung tinanong ko. Tinanong ko, Brad, ano ba pangalan mo? Eddie Lucibide. Siyempre, nagkaroon ako idea na baka itong mga ano na yan, itong mga suspect na yan. Dahil tinanong ko pa sa kanya, sino-sino ba yung mga tao sa gabi rito? Papatrol lang ho rito, itong mga barangay na ito, yung mga kainuman ko. Ngayon, nabaling doon, in-interview ko, pumunta ako kay Chairman Ongbin, in-interview ko naman si Chairman Ongbin. Umaga noon bali madaling araw, mga bandang alas 4, between 4 to 5. Itong si Danny Kinabo, gumilit sa bangketa sa lugar ng Kamba. Sabi ko, yan natang si Danny Kinabo, dyan din namin kilala eh. Ginawa namin, lumapit na kami ngayon.
Taas ka, miss. Wala mong munot. Huwag ka nang bumunot. Sir, ano ba problema? Ba si Danny Kinabo ka? Oo, ako nga. Ano yung pasasan yan? Sir, wala. Ano ba kasalanan ko? Mamaya malalaman mo. Tumama ka sa amin, mahusay. Sir, wala eh. Ang pagpigil at pagtatanong kay Kinabo ay nauwi sa aresto dahil may dala siyang baril na walang lisensya. Ano bang pangalan mo? Dani, Danny ano? Dani Kinabo. Oh, alam mo ba kung ba't nandito ka? Hindi nga, ano ba kasalanan ko? Oh, yung baril na nakuha namin sa'yo, may lisensya ba yan? Oo. Ay, chairman, kay chairman na Umbin. Oh, ba't nasa kanya lisensya? Ikaw nagdadala ng baril. Madali namang, andyan lang yan, madali kunin yan. Oh, sige. Huwag natin. Natanong ko una unang tanong sa'yo. Ano ang kinalaman mo sa patayan doon sa Binondo? Kay family? Wala akong kinalaman doon. Anong patayin yun? Yung mga kay family, kilala mo ba yan? Oo, kilala ko yun. Yung mag-asawa? O ganito ha, Danny. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy ha. Magtapat ka na sa amin ng totoo. Dahil yung dalawang Estrella, tsaka si Romeo Truelda, nasa custody na namin. Ang sinasabi ng tatlo, ikaw raw ang mastermind. Hindi, ano mastermind? Hindi totoo yun. Danny, masalita ka na ng totoo. Aminin mo na. Nasa amin na yung tatlo eh. Ikaw tinuturo eh. Nandiyan na, nakakulong na sa amin. Gusto mo iharap namin sa'yo. Ano, magsasalita ka o hindi? Gusto mo iharap namin yung tatlo para ituro ka. Lookout lang ako eh. O Danny, kung sinasabi yung lookout ka, sino may kagagawa nun? Dalawang Estrella, kapatid. Si Romy, ano participation ni Romy? Kasama ko lang yun. Lookout kami dalawa. O ang pumasok dalawa, sino? Dalawa nga. Sige na, sabihin mo na. Dalawang Estrella. Estrella. Ngayon, si dalawang magkapatid mo bago pumasok, walang sinabi sa'yo. Salita ka na. Sabi nga nila eh. Lahat ng maabutan na lang kising. Papatayin nila. O Danny, total nakipagtulungan ka sa amin. O, pwede ko bang malaman ang tunay na address ni Romeo Truelda? Sir, akala ko ba nahuli nyo na? O, nahuli na nga namin. Kasi bibinigay natin sa si Romy eh. Baka hindi totoo yung binigay niya address eh. Sa pamamagitan mo, malalaman namin kung totoo yung binigay sa amin. Sige na, sabihin mo na. Antipolo. Hindi po ano, Rizal o Street? Antipolo Rizal. Sitio ba to? Sino ang kailangan nila? Andiyan po asawa ko. Sino ang asawa nyo? Dani ho. Si Danny? Oo. Sandali lang, hintayin nyo muna. Diyan, nandito yung asawa ni Danny. Sige lang, easy ka lang, relax. O, sandali lang ha. Kakusapin ko na yung asawa mo ha. Relax ka lang. Halika, miss. Halika. Huwag kayong umiyak. Dito, si Danny nakikipagtulungan sa amin. Oo. Ipapangako ko na si Danny, pauwiin ko yan. Basta makikipagtulong ka lang sa amin. Sige po. Ang gusto ko lang malaman kung saan nakatira si Romeo Truelda. Kung ituturo ko ho siya, hindi niyo sasaktan ng asawa ko. Hindi namin sasaktan. Nasa amin po siya sa Antipolo. Pwede mo kami samahan. Oo. Pinaikot lang namin siya na, Danny, kumanta ka na. Nahuli na namin yung mga kasama mo. Yung dalawang Estrella magkapatid. Ha? Saka si Romy. Huli na namin. Kumanta ka na. Ang sinuturo ng tatlo, ikaw raw ang may kagagawan lahat yan. Hindi ka naman ni Danny Kinabo, nag-react siya. Sir, hindi ako. Lookout lang ako. Sila ang gumawa. Bago ka makarating sa Antipolo, yung putik na dadaanan mo umaabot sa kalating sa tuhod.
Hanggang tuhod po ang putik bago ka makarating sa area. Palapit na ako siguro mga nakanalakad talaga, mga 4 na dipa na lang siguro. Oh, Romy, tumingin ng ganun. Oh, huwag ka na lumaban, ang mga pulis kami. Abang bubunot, binunutan ko ngayon, tinutukan ko na. Hindi siya nakita kami, marami kami. Nakatutok sa kanya, hindi na lumaban. Yes, sir, positive ka, positive. Kanya, huwag ka na matras. Oh, Romy, alam mo ba kung bakit ka nandito? Hindi ko, sir. Oh, alam mo ba na nahuli na namin yung 3, yung 2 magkapatid Australia at saka si Danny Kinabo. Ang tinuturong mastermind, ikaw. Ikaw raw ang pumatay sa mag-asawa. Hindi ko, sir. Wala akong alam doon, sir. Oh, wala kang alam. Sino may alam doon? Lookout lang ho ako ron. Oh, sige, lookout ka. Sino pumasok sa loob ng building? Yung magkapatid ng Australia, sir. Oh, si Danny Kinabo. Ano ba partisipasyon niya? Pareho lang ho kami nasa gate. Sige na, Pareho oh. lang ho kaming lookout. Saan? Sa may labas ho ng gate. Sir, ano ba? Kanina pa tayo dito. Nilalamok na ako dito. Wala tayong magagawa. Kasama sa trabaho to eh. Hintayin natin yung asset natin. Baka magkaroon ng linaw na. Magwawalong oras na tayo rito. So, konting tiyaga lang, konting tiyaga lang. Lalaki ng lamok dito. Oh, ito yung asset natin. Papalapit na. Boss, sigarilyo. Oh, kumusta yung pinahanap dyan? Nandiyan na ba? Sir, sa totoo lang, wala pa, sir. Ano sa palagay mo? Darating ba? Hindi. Sa palagi ko, sir, darating, sir. Napansin ko nga ako kayo, parang nainip na kayo, sir. Alam kong malamok nga ngayong araw, ngayong gabi, nahiya na ako sa inyo, lumapit na ako sa inyo, sir. Wala pa, sir. Hindi bali, magtsatsaga kami rito. Pero sir, may narinig akong bagong balita. Walang hinahanap nyo may tinutuluyan sa Dasmariñas na tsahin niya. Alam mo ba yun? Sir, meron po dito. Maring may nakakalam. Hanapin po natin, sir. Sige, alamin mo. Kung hanapin kung sino yung nakakalam na tao doon para samahan kami ron. Sige, sir. Sige, lumakad ka na. Sige, babalikan ko kayo. Sige, nandito lang kami ha. Candy, boss. Naghihintay kami rito. Sige, sir. Ingat ka lang, ha. Alas 12 na. Yung pong kung tungkol doon sa recovery po ng ebidensya, yung pong dagger, yan po ay nakuha doon sa bahay ni Winifredo Macencio sa Jeronimo Street, Sampaloc, Manila. Diyan po nakuha pati yung mga ibinigay na pera sa kanyang bayaw at sa kanyang kapatid at yung mga pinamili, yung mga fruits of the crime, nakuha po namin lahat yan. Kagabi ho, nandyan ho yan Di bali Miyerkules yun, ang gabi. Nandyan ho, nakasombrero pa hong dilaw Pero hindi talaga ho dyan, madalang ho pumunta dyan. Pero kagabi nandyan ho. O ngayon, saan po pwedeng tumuloy yan? Hindi ko ho alam Ngayon nabangan namin hanggang alas 12. Hanggang alas 12 ng gabi, nabangan namin. Ngayon sabi ko ganun sa mga kay Corpen, maghanap ka ng kung saan pwedeng tumuloy itong si Alfredo Estrella. Para sabi, ba tutuloy? Yung kamag-anak niya na pwedeng tuluyan niya. Sabi niya, pinag-ano niya, sa mga nagtanong-tanong siya, mayroong isang karpentero na gumawa ng bahay ng tsahe niya. Yung tinutuloy ni Alfredo Estrella sa Paliparan, Dasmariñas. Sir, ito na po yung informasyon na hinahanap po ninyo. Si Manong, siya ho yung karpintero nung tinutuluyan ng chain ng Estrella na hinahanap niya sa Dasmariñas. Oh, ikaw ba talaga ang karpentero niyan? Oo, sir. Oh, pwede mo kami samahan doon. Oo. Matatandaan ba yung daan? Natandaan ko pa, Sige, halika na. 5 taon na ako nakakalipas, pero alam ko pa rin. Sige, halika. Lakad na tayo.
Naghintay lang kami roon hanggang nabot kami ng madaling araw doon. Hinihintay namin yung impormasyon na masiguro namin nandun yung tao, positive yung tao. Nakakuha kami impormasyon na nakaalis na roon at nasa Dasmariñas na. Yun ang pinakamahirap naming follow up dun sa Dasmariñas. Kasi medyo yung dinaanan namin doon maliblib, maraming talahib at saka medyo umuulan pa noon. Alas 3 sinabot kami. Alas 3:30, ikot kami na ikot, di namin matrace. Yung binabaybay pala namin yung bangin na pala, yung gilid. Puro talahib, bangin pala. Kasi nga, nung pagdating namin doon, yun nga, nagkaroon nga ng konting habulan. Medyo nagkaputukan pa nga eh. Hanggang nakita namin siya, tumatawid ng hanging bridge. Tumatakbo eh. Pero palagi namin sa kanila putok eh. Dahil wala naman taong iba ron eh. Hindi ko alam nila wanted talaga sila. Ngayon, nabuko lang namin na sila yung tumatakbo. Tapos kasama namin yung guide. Sabi ko, saan ba bahay nun? Yun yung bahay ko yun. Ngayon, doon sila papunta, yung dalawa. Malayo pa eh. Ngayon, nabuko lang namin pagdaan sa bahay, nagtulog-tulugan. Nakita na, puro putek yung paa. Puro putek eh. Pero man tutulog, puro putek, basang-basang paa. Sabihin sila yon. Instructions ay ganito, paligiran yung bahay. Dahil may nagturo na nga po ng bahay. Pinaligiran po namin yung kabahayan at ang umakyat doon si Sergeant Macapa sa kabilang bahay at sa kabilang pintuan naman, ako naman ang pumasok. Pero surrounded po yung area ng aking mga tauhan na wala naman pong paraan na sila makatakas. As we can plainly see, mga kaibigan, kung talagang pagbubutihin ng mga pulis ang trabaho, kung talagang susundin nila ang kanilang sinumpaang paglilingkod, malulutas maging ang mga kasong imposibleng malutas. Yan ang pulis.
Pero gusto ko pong balikan ang mga biktima ng nasabing krimen. In particular, ang 2 taong gulang na anak ng mag-asawang Ke. Ayon po sa balita, si Kelvin ay madaling umiyak basta may makitang hindi kilalang mukha. Madali siyang magulat at madalas ay umiiyak na tila humihingi ng awa. Siguro ay nananatili sa alaala ng bata ang madugong gabing kinamatayan ng kanyang mga magulang. Sana po mga kaibigan, huwag namang dalhin ng bata ang trauma hanggang sa Inspector Franklin Gakutan ng Western Police District Station 11 sa mabilis na solusyon ng September 1996 Binondo Massacre. SPO3 Brendo Macapas at ang iyong mga kasama, Mayor Tribin Crease. Mga kaibigan, hanggang sa susunod na linggo, daghang salamat sa inyong tanan. Five, 4, 3, 2, action! O sige, lumakad na kayo. Mga bata, pagbutihin yung pagbibenta ng balot, ha? Okay. Ano sinabi bago pumasok? Eh, kung sino daw maabutan nilang buhay doon, papatayin nila. Siyempre. Abutang jig. Nagising pala. Lahat yung buhay eh. Buhay lahat yun. Okay. Sabi magsabi ka na. Ano sagot doon yung? Hindi. Sabi ka na. Sa tanong na. Ano na? Okay to! Sige. Shot. Okay to! Walang problema. Kaya ako ito inimbita. Malaking may tutulong din sa atin. Good. Good to, good. Shot ka. Yeah, Ang bahala rito. yan ang kaya natin. Pusin mo. Okay to. Ayaw pa. Ay. Sama. Okay. Sabi sila, okay tayo. Dalawa kagad tunay na yung inom. Sandali lang ha. Nakausapin ko lang yung asawa mo ha. Relax ka lang. With this episode, solong istorya lang po ang ipalalabas namin ngayon. Consider it a very special tribute. Parangal sa mga pulis na hindi abusado, sincero sa pagtupad ng tungkulin, at nagpapanatili ng katahimikan ng ating paligid. Okay, katahimikan. Okay, sumba. Akala ko hindi mo makuha eh. Ano gusto na? Ano bang kailangan mo? Yes sir, paano isa yung bangon namin? O sige, siya nga pala, nakalimutan ko rin eh. Ay, ito nga pala, oh. Wala nga pala akong pera rito. Ay, ito, pagkasyahin mo na itong 2,000, yung may abuno mo, balik mo sa akin yung sobra. Thank you sir. Sobra, balik mo. Okay, carry on. Sir, ako sir. Kailangan ko yung paon. Ramon, nandiyan naman si Ramon. Mga